Hello mga ka-Oflador, mga ka-OFW, mga ka-Doodles, mga ka-Earthling, magandang hapon sa Qatar. Good afternoon Middle East, good evening Pilipinas, good morning US America. Lahat ng good kung saan ka mang panig sa mundo, Europe. So mga ka-OFW, kung bago ka pa lang sa aking channel, pindot naman ng subscribe button. Ako si Oflador sa Pinas Market. Nagtitrade tayo sa Philippine Stock Market. Sa mga blue chip, doon tayo nakatutok na ngayon sa mga blue chip. Kasi bakit kamo? Kasi mga blue chip is mga malaking company din. Marami namang malaking company na wala din sa blue chip eh. Pero yung mga foreigner kasi dito, yan sila halos nakatingin eh. So, ICT ang nangunguna. Si ICT ba nangunguna? Dito yung most active. Oh. Grabing volume kay ICT, billion. BDO, BPI. So, parang lahat ng sektor sa Philippine stock market, green. Mga ka-Doodles, mga ka-Oflador, mga ka-Earthling, kung ikaw ay isang OFW na mayroong konting ipon, bakit hinayaan mo lang yung ipon mo sa bangko, ba't hindi mo i-invest? Dito walang kailangan, cellphone pwede, kuryente, basta may internet ka lang, hindi mo kailangan mag-invest na may tauhan. Dito hindi mo kailangan ng pwesto, hindi mo kailangan mga tauhan, sarili mo lang. Bahay, kwarto, okay na sa pwesto. So, subukan nyo mag-invest mga ka-Doodles, mga ka-OFW. Meron tayo ditong ginawang video kung may Metrobank account ka, may Call Financial, pwede mo dyan panoorin yung paano mag-open ng account para buy and sell o makatrade ka sa Philippine stock market. So tara na. So ano bang unahin natin? Dito tayo sa baba kasi marami puro Mayroon na tayong na-review kanina tatlo, si NPF, ECN, EC. So kung dinnan mo si NPF 6% up. EC is almost 3, si ECN 2. So, hindi pa natin dito sa baba. Ito si URC, hindi pa natin pindot na pala. So, si URC is Universal Rubina. Sino bang mayari ng comment down below daw kung sinong mayari ng Erwin C. Lee, CEO. Hindi ko comment down below kung sinong mayari. So si URC ay nasa downtrend siya kung titingnan mo. Pero nagtitrade siya sa 69.5 pesos. Ang nakaganda nito ni URC ay namibigay siya ng dividendo. Ilang bisis ba sa isang taon siya namimigay? 2 bisis lang. 2 bisis lang siya namimigay. Pero malaki man 2. 2. So, 4. So, halos pare-pareha sa ibang di ba? 2 bisis pero 2 pesos naman. So, ngayong April, malapit na rin mamimigay ito siya. Kasi April, last nagbigay is April 25. So, next month, pamigay na rin yan. So, si URC, baka magganon muna to Nasa loob pa rin siya ng channel natin downward channel So, baka bababa, tapos ganun. Baka maganyan-ganyan pa yan Pero yung target price kasi ni BDO, sa mga analysis nila, is 105 at saka 102. So, kung bibili ka dito, tapos ang presyo is 105, 102, may 50% na tubo mo niyan. Asan ka pa? Yung pira mo na 50,000, ang kalahati doon, 25,000, i-invest mo dito. So, pag tumubo yung after 1 year, mahit yung 1 year lang pag-usapan natin kasi para
medyo ano tayo. Although, minsan naaabot ng before 6 months eh. Na-hit nila yan eh. Ang mga target. Pero sabihin na lang natin, one year. So, pasensyahan talaga dito eh. Yung nag-iipon ka sa bangko, mahaba ang pasensya mo na walang kinikita eh. Dito pa sa stock na may malaking chance. So, hati-hati lang. 50,000 mo, 25,000 doon sa savings, 25,000 naman doon dito sa Philippine stock. Doon, yun, at least kumita siya, di ba? So, tapos habang naghihintay ka na tumataas yung presyo, binabayaran ka pa rin maghintay, no? May 4 pesos yung binibigay sa iyo kada share mo. So may 1,000 share ka, di may ka na? May 4,000 kagad, di ba? Na makuha mo sa isang taon. Kaya bang ibigay ng bangko yan, yung 4,000 mo sa isang taon? Sa 25,000 pesos mo? Hindi ah. So, ganun lang yun mga ka-OFW. Kung gusto nyong lumago, tayo hindi pa lumago eh. Kaumpisa pa lang natin dito. 3 years pa tayo nag-trade. So, nasa lesson and learn pa tayo eh. Pero at least nag-i-improve naman tayo. So, yung pera pa lang, hindi pa nag-improve. So, ganun lang yan. Hintayan lang. So, maka-ano ka rin. Maka-bingwit din tayo. Kasi may dividendo, sigurado ng dividendo eh. So, at least kumikita na ako ng dividendo. Tapos bibili ko yung nakuha kong dividendo, binili ko na naman, dagdag, gano'n. So, lumaki yung ano ko. So, yun siya mga ka-OFW, si URC. Next is si TEL, PLDT. Yan, PLDT. Ang problema lang dito sa kay PLDT, mahal na siya, 1.3. So, yung pera mong maliit lang yung mabili na share, kay 1.3 na lang eh. Mataas siya eh. Pero okay naman to. Ito, kampante ka rin kasi PLDT yan eh. Nung sinilang ka, may PLDT na yan. Tapos namimigay siya ng dividendo. Ilang beses pa siya mamimigay ng dividendo? August 25. Dalawang beses din. Pero malaki, 47. 48. So, ngayong ang ingay na naman tong isa sa Vietnam. So, ngayong March, 25 March, mamigay siya ng 46. Nasa presyo siya ng 1.3. So, kung yung pira mong, kunwari, nag-umpisa ka, may 25,000 ka, So, 25,000 divide mo ng 315. So, meron kang 19 share. Ang dito is every 10 ang board lot nito eh. So, yung 19 di pwede na. 10 lang yung mabili mo eh. So, dagdagan mo na lang konti para maging 20. So, dagdagan mo yung pera mo. Mga 27,000 siguro gano'n. Para makakuha ka ng buo ng 20 shares. So, sabihin natin 20 share. Tapos, mamigay siya ng 46. So, times mo ng 46. So, kumita ka agad sa April 16 ang bayaran, So, bilhin mo siya bago mag-25. So, 24 ang last na bili mo. Ang bayaran is 16, April 26. So, kumita yung 25,000 mo, kumita na naman siya ng 120. Di ba? So, yung 920, dagdag mo naman siya puhunan. So, yung 25 mo sa bangko yan, savings, hindi ka kumita ng 920. Hindi, kahit isang taon, hindi kikita ng ng 920 yung 25,000 mo. 25,000. Magkano ba per annum ngayon binibigay sa mga bangko? Sabihin na natin, lakihan na, 0.05. Uy, bakit? Bakit, so 50 pesos lang yan eh, kasi yan eh, ganito yan, 25,000 times 0.05%, divide mo ng 100, 0.5 divide 100,
Oh, bakit? Bakit na gano'n? Basta ganun, 50 pesos lang yung kikitain ng times 0.0005. 12 pesos. Kinita ng ano mo. Ang kinita ng 25,000 mo. Di ba? Samantalang dito sa dividendo, kumita ka ng 900. So, yan si Till. Medyo, si Till is na sa, ano pa, nasa downtrend. Pero nag-form siya ng ano. So, yan yung downtrend natin. Pag draw ng downtrend, connect mo lang tong mga highest point dito. Diyan. Pwede naman hindi kailangan perfecto na pag-draw eh. Basta yung parang makita mo lang yung direction eh. Parehas lang naman yan sila downtrend eh. Kahit na i-draw mo yan, ganyan pag-draw mo. Hindi ko to, dito ka mag-draw. Downtrend pa rin, di ba? So at least makita mo lang siya, no? So nag-form siya ng bullish plug, yan, no? Yan, bullish plug. So pag bullish plug daw, sabi nila, kung ano yung target diyan, ma-hit niya. Kung mag-break out na niya to, eh doon siya, dito sa 2-2 siya, ano, yung ano niya, ganun yung ano doon nila. Pero kahit dito na lang ano, 1560, 1615 lang yung ano, eh unahin natin kasi ito yung mga target price ng mga eksperto eh. So sabihin natin 1560, nakabili ka ngayon, umabot na hit yung 1560. So, tumubo ng 20% yung pera mo, di ba? Hayaan mo lang yun. Eh, ganun din naman sa savings. Eh. Pinapatulog mo lang din yun yung pera mo. Eh. Wala ding ano. So, at least dito, kumikita ka. Di ba? Di ba, mga ka-OFW? Next is... Sino pa? SM. SM is nasa 645. So, drop pa rin siya. So, nasa ano siya, downtrend pa rin, ano? Downtrend siya ngayon. Parang binalikan na niya yung binalikan na niya yung ano eh, yung pandemic time na presyo, halos binalikan, no? Yan, no? So, kung yung pandemic tumaas yung 100%, ano? So, nasa downtrend pa rin siya. Na-break na to niya yung ano, na-break na yung trend line. Parang so is mahal kasi, parang ano na. Marami naman niya. Alam mo naman yung SM eh, sila mga ano. So pero ganun din siya. Meron ka ring natatanggap na 13 pesos kada ano. Ilang bisis pa siya namigay. So isang bisis lang siya pala na may bigay. 13 pesos, parehas lang kasi yung ERC 4 pesos isang taon. Dalawang bisis siya sa isang taon. Itong TIL, isang bisis lang pero malaki naman. Dalawang bisis 46. Diba? Si SM, sino ba ito? SM. Si SM, namigay siya ng isang bisis lang siya, 13 pesos namimigay. No? So, target price ni SM is nasa 1,050. 1,019,968. So, dito, yung target price, ano? Dito. So, kung babalik siya sa taas, 65% kung ngayon ka bibili. Babalik naman talaga yan. Katulad lang dito. Pandemic time. Diba? Bagsak, akala ba, ano? Pero bumalik din eh. Umangat din siya eh. So ito yung magandang ano din, bilhin. Kasi mura. Tapos binabayaran ka pa habang naghihintay ka. May 13,000 pesos ka na ano. Kung may 1,000 share ka, may 13,000, di ba? So yung 25,000 naman, example. Bilhin mo siya ng 645. So, meron kang 38. So, dagdagan mo konti para buo maging 40. So, may 40 share ka. Nagbibigay siya ng 13. So, 520. So, yung 25,000 mo, kumita na kaagad ng 520, di ba? Ganun. So, ito siya, baka, baba na masyado eh. Baka babalik to, ano, mag-up 3 na naman to, ano.
Kasi masyadong baba na siya eh. So, dito lang kasi nung nagkagulo-gulo sa Middle East yan. Kaya siya bumuhos. Dito bumuhos, na-break to niyang ano na yan, no? Na-break niya. Bumuhos siya eh. So, kung wala siguro, baka ang duda ko dito, gagawa to ng ano eh, parabolic eh. Cup. Mag-form siya ng cup ganyan, no? Pag nagbuo ng cup yan, babalik to ulit dito, yung presyo na yan, ganyan, tapos ganyan niya, akyat. So, cup ang tawag dyan. So, pag nakabuo siya ng cup, magagawin, ano yan. Wala, nakabuo na siya ng cup, presyo na ganun-ganun lang. Ano natin yan. Dito magkonso-konso yan kasi gagawa siya ng handle. Tapos, baka hataw din, ano. Kadalasan daw, pag kung ano yung lalim niya, yun din daw yung angat niya from the top nitong, galing sa handle. So, dalhin mo dito. So, diyan yung target 1,150. So, yan po. Tatlo lang muna. Tatlo lang. SM para may tayo, ma-content. So, yun lang ang mga ka-OFW, mga ka-doodles na matuto tayong mag-invest. Kung nung bata pa lang ako, hindi na ako bata eh. Kaya mas maganda na sa mga bata pa lang, 20 years old, 30 years old, bago pa lang, unti-unti na mag-invest. 1,000 kada buwan, kada sahod, laking bagay na yun. So, yan si SM. Kaya, adios mi amigos, mi amigas, babush!